Good morning everyone. We are the group 2 and today we discuss the lesson 2 which is the sociological criminology. Ano nga ba ang sociological criminology? It refers to the sociological understanding of crime and criminal justice, stressing the importance of sociological structure and social inequality. And it emphasizes that social background influence individuals' attitudes and behaviors. Sa madaling salita, ang sociological criminology ay isang pag-aaral ng buhay ng isang society, pagbabago ng isang lipunan at kung paano nakakaapekto ang isang society sa isang tao upang kumilos at gumawa ng isang krimen. Sociological perspective on criminality. It connects the issues of individuals' criminality with the broader social structures and social values of society, familial or peer group. Kinokonect nito ang mga issue ng kriminalidad ng mga individual sa mas malawak na strukturang panlipunan at kulturang values ng isang society, pampamilya o isang peer group. Letter B, ang mga kontradiksyon ng lahat ng mga nakikipag-ugnayang grupong ito ay nag-aambag sa kriminalidad. Letter C, the ways social structures, cultures, and contradictions have historically developed contribute to criminality. Letter D, the current process of change that the aforesaid groups are undergoing contributes to criminality. Letter E, criminality is viewed from the point of view of the social construction of criminality and its social causes. So ano nga ba ang social learning theory? Social learning theory is how people can adapt a attitude or behavior batay sa pag-oobserba nila sa iba o ito yung mga nakikita nila sa ibang tao na na-apply nila sa kanilang sarili. Dito pumapasok ang panggaya ng isang tao na nakikitang galaw. Karamihan ay ang mga bata ang nakakagawa nito sa hindi nila namamalaya. Sila ay nakakapanggaya na ng ugali o ginagawa ng isang tao. Ang social learning theory ay kusang ginagawa ng tao nang walang sapilitan. Ito ay kusa lamang nila nagagawa sa pagiging mapagmasid nila o kaya naman na-adapt nila ang isang ugali o madalas ginagawa ng isang tao kapag madalas nila itong kasama. Halimbawa, ang pagtrato sa atin ng isang tao sa matagal na panahon. Ito ay na-adapt natin. O kaya naman kapag may madalas kang kasama sa isang bahay, ay na-adapt mo na din ang pag-ugali niya nang hindi mo namamalayan. Key tenets of social learning theory. Ayon kay Albert Bandura, may iba-ibang panuntunan upang matuto. A. Ang pag-aaral ay hindi puro asal. Sa halip ito ay nagbibigay malay, prosesong nagaganap sa kontekstong panlipunan. B. Maaring matuto sa pamamagitan ng pagmamasid sa isang pag-uugali at sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga kahinatnan ng pag-uugali. C. Ang pag-aaral ay nasasangkot sa pagkuha ng impormasyon mula sa mga obserbasyon at paggawa ng mga desisyon tungkol sa pagganap ng pag-ugali. Kaya ang pag-aaral ay maaring mangyari nang walang nakikitang pagbabago sa pag-uugali. D. Ang reinforcement ay gumaganap ng isang papel sa pag-aaral, ngunit hindi ito ganap na responsable upang matuto. E. Ang mag-aaral ay hindi isang passive ng impormasyon. Subalit ang cognition, environment, behavior ay lahat ay iniimpluwensyahan. Ito ay kung tawagin reciprocal determinism. Bandura's four principles of social learning. Observational learning is a major component of Bandura's social learning. He also emphasized that four conditions were necessary in any form of observing and modeling behavior. Number 1, attention. The extent of which we are exposed notice the behavior. Example, for a behavior to be imitated, it has to grab our attention. We observe many behaviors on a daily basis, and many of these are not noteworthy. Attention is therefore extremely important in whether a behavior influences others imitating it. Number 2, retention. How well the behavior is remembered. Example, the behavior may be noticed, but is it not always remembered, which obviously prevents imitation. It is important, therefore, that the memory of the behavior is formed to be performed later by the observer. Number 3,
reproduction. This is the ability to perform the behavior that the model has just demonstrated. Example, they must perform the behavior that they observe and save in their memory. Number 3, reproduction. This is the ability to perform the behavior that the model has just demonstrated. Example, they must perform the behavior that they observe and save in their memory. Number 4, motivation. The will to perform the behavior. The rewards and punishment that follow a behavior will be considered by the observer. Example, if the perceived rewards outweigh the perceived costs, if there are any, then the behavior more likely to be imitated by the observer. Modeling and underlying cognitive process. Social learning theory draws heavily on the concept of modeling as described above. Bandura outlined 3 types of modeling stimuli. Number 1, live model, where a person is demonstrating the desired behavior. Example, a live model which involves an actual individual demonstrating or acting out a behavior. Number 2, verbal instruction, in which an individual describes the desired behavior in detail and instructs the participant on how to engage in the behavior. Example, a verbal instructional model does not perform the behavior, but instead explain or describe the behavior. Number 3, symbolic, in which modeling occurs by means of the media, including movies, television, internet, literature, and radio. Stimuli can be either real or fictional characters. Contributor to sociological criminology and sociological theory on crime. Third, to contributor to sociological criminology. Sila yung mga may ambag sa criminology, sila, and isa-isahin natin sila. Isa is, number 1 is Adolf V. Quetelet, Rosen Y. Rosen, Henry Mayhew, Emily Duncan, William Adrian Bounger. Unahin natin kay Adolphe Quetelet. Si Adolphe Quetelet daw siya yung nagtatag ng agham ng anthropometry at binuo niya ang sukat ng body mass index or ang BMI na original na tinatawag na Quetelet index. Ang kanyang ginawa sa pagsukat ng katangian ng tao upang matukoy ang perpektong Inomoyem, ang karaniwang tao ay may mahalagang papel sa pinagmulan ng eugenic. And the next one is Rosen Y. Rosen. Si Rosen Y. Rosen daw ay ginamit niya ang statistika ng krimen upang magmungkahi ng isang link na pamagitan ng density at populasyon at rate ng mga krimen na may masikap na lungsod na lumilikha ng isang kapaligiran o kaaya-aya para sa krimen. And then, the next one is Henry Matthew. Si Henry Matthew daw ay isa siya sa co-founder ng satirical magazine na Punch noong 1841 at naging joint editor din daw siya ng magazine kasama si Mark Lemon noong mga unang araw na ito. Kilala rin daw siya sa kanyang trabaho bilang isang social researcher na naglalathala ng malawak na serye ng artikulo sa pahayagan ng Morning Chronicles na kalaunan ay pinagsama-sama sa serye ng librong London Labour and London Poor noong 1851. Isang breaking na maimpluwensyang survey ng mga mahihirap sa lungsod. And the next is Emily Durkheim. Si Emily Durkheim daw ay isang French social scientist na bumuo ng isang masiglang metodolohiya na pinagsasama-sama niya ang empirical na pananaliksik sa teoryang sociological. And the last one is William Adrian Bounger. Siya ay isang Dutch criminologist at sociologist. Siya ay kinilala din daw siya sa isang maagang Marxist criminology na may pamamagitan ng kanyang trabaho. Ang kriminolohiya ay namumukod tangi din daw bilang isang astronomous science na naginawang maging sa maliwanag ang pagkakaugnay nito sa sosyolohiya ayon sa isang siyentipikong diskarte. And this
punta tayo sa sociological theories on crime. Ang sociological theories on crime daw is, ang mga teoryang sociological sa krimen ay mga balangkas o pananaw sa loob ng larangan ng kriminolohiya na naglalayang ipaliwanag ang mga sanhi ng krimen na pag-uugali sa lipunan. Ang teoryan din ito ay nagbibigay din sa papel ng panlipunan, mga salik, institusyon at pakikipag-ugnayan sa pagbuhubog ng kriminal na pag-uugali.